Hello mga ka-tune in, kumusta po kayo ngayong araw ng linggo? Binibilang ko kung ilang araw na yung pangangampanya ng mga local candidates natin. Bali, nakaka 200 days na sila dahil bago pa man nung Friday, meron naman na talagang pangangampanya ang mga local. Pero officially, nung Friday lang talaga ang kampanyahan para sa mga local ang tinutukoy po natin mula governor hanggang sa konsehal at actually kasama diyan ang mga kongresista natin. Although sa ating constitution ang tawag sa mga congressmen mga national officials yan, 'di ba? Pagka sila nasa kongreso. Well, anyway, dahil nag-umpisa na po ang kampanya sa local level, kung mainit yung kampanya sa national level, mas matindi dito sa baba, mas masidhe ang batuhan ng putik, ayan. At mas malalapit kasi sa damdamin ng mga kandidato yung kanilang mga constituents. Alam nyo, ang isang issue ngayon, ito ang mga local candidates nagsasalawahan kung sino ang kanilang susuportahan sa national level. Pagka pinuntahan sila doon ng mga kandidatong nasyonal, andun, masalubong din yung mga local candidates. Para bagang namamangka sa dalawang ilog. Yan po ang isa sa ating mga tatalakayin ngayon, ngayong araw na to. Kaya sana po ay wag niyong bitawan ang ating talakayan. Maswerte po tayo dahil sa ang makakasama po natin ngayong gabi ay isang taong aking hinahangaan. Maliit pa po ako, hinahangaan ko na 'to. Napapanood ko na 'to sa TV. Opo. Hindi, joke lang. Kasi kasing edad ko lang naman hindi, mas matanda pa pala ako dito kay Laguna 3rd District Representative Sol Aragones. Congresswoman, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Tuning. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, gusto ko lang sabihin, Congresswoman, na hindi lang tayong dalawa nagkakapanooran dito. Gusto ko lang ipaalala na sabay po tayo napapanood sa ating Facebook page na almost 1.7 million lang naman ang followers. Konti lang 'yon, pero mas konti 'yon kumpara naman sa dami ng iba, no? Ako naman ay patakbuhin lamang. Yung ating YouTube channel may halos kalahating milyon na. Ganun na. Kahit paano may mga sumusunod sa atin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Magugulat ka, Governor. Uy, kinilig. Magugulat ka tuwing magla-live tayo na ganito. Ang mga messages galing kung saan-saang panig ng mundo, ganun talaga ang mga Pilipino, very interested at active sa pag-participate sa mga political discussion sa ating bansa. Unang tanong, kumusta ka ba? Ba't ba ikaw nag-umpisa na kampanya, dapat maitim ka na. Ba't ang puti, ang kinis-kinis mo pa rin? Ano ba ang sikreto? Hindi, totoo, maitim na talaga ako. Mga ring lights ko, binili ko sa Lazada. Parang kuka na to dito. Okay naman ako, Tunying. Nakakapagod, pero masaya naman. Na-enjoy ko naman tong kampanya, pero alam mo yon, pero alam kong hindi siya isang madaling laban. Mahirap na laban kasi syempre ang kalaban ko dito ay going third term, ano? Parang nung nangyari 2013, 'di ba? Going third term din yung nakalaban ko. So talagang walang araw akong pinapalampas na hindi ako nag-iikot. Pero alam mo, doon sa mga hindi nakakakilala kay Congresswoman Aragones, hindi nakakakilala sa kanya bilang isang public servant. Nung pong unang takbo nito, ay pwede nating sabihin na isa siyang giant slayer. Yung binanggit niya na third term yung kalaban niya. Normally, pagka pang third term ka, hindi ka na matitinag sa Congress. Yung kalaban mo nun, mabigat. Mabigat din ang resources and everything. Pero pinataob mo kahit bagito ka sa politika. Ngayon, anong kaibahan na ang kalaban mo ng third termer
na kongresista, ngayon third termer na governor. Mas mahirap ngayon, Tunying, kasi doon 7 bayan. Mm, Ngayon 30 na bayan yung kailangan kong kaharapin at meron lang mm. akong 6 na buwan para maikot ito, samantalang ang kalaban ko 8 taon. Kaya mas mahirap yung laban ko ngayon, mas maraming oras akong kailangang ilaan, mas marami akong kailangan kong mag-fundraising talaga, kailangan mas malakas yung katawan ko ngayon. So, mahirap pero alam mo rin naman ako 'no, 'pag nahihirapan lalo ko sinisipagan talaga. Oo, yun talaga ang, solusyon dun. Teka muna, nabanggit mo yung fundraising. Marami ka bang pera diyan? Meron pero kulang pa, eh. Kulang pa. Sa totoo lang, tinatawid Oo. ko lang yung bawat, araw, bawat linggo, pero sa awa naman ng Diyos, kapag kakapusin na, naku parang naiyak yata ako ng konti dun nang isipin ko yun. Mm, Siguro emotional na ngayon ano, kasi 45 days na. Ba't ba ako mm. naiyak dun sa fundraising na yan? Eh, nakakaiyak siguro pagka wala kang pera, eh. Nakakaiyak kapag ang dami mong gawin tapos teka wala na pala akong pera 'no. Oo, Pero, nakakaiyak yung kuwento, Tunying, kasi naku pasensya ka na, emotional na ako kasi siguro mm. 45 days, mahaba na yung kampanya. Ang hirap itawid ang bawat araw na paano yung gagawin ko bukas, may pondo pa ba ako? Ang hirap itawid ng bawat linggo, pero kapag nahihirapan ka na ta's nakikita mo yung mga tao sa labas na, "So, laban, laban lang." Tapos parang 'pag wala ka ng pera biglang may tatawag, tutulong, padala kaming polyetos, padala kami ng, Hmm, pang-ikot pusol, tapos may mga bayan na minsan alam nila kapos na ako, sila na yung gumagastos para sa'kin. So, nag-e-emotional lang ako kasi ang hirap nung laban pero ang daming tumataya sa laban na ito dahil sinasabi nila, "Hindi mo na lang laban 'to, Sol, laban na namin. Laban na 'to ng mm. buong Laguna." So ayun yung nagpapalakas sa'kin. Pero alam mo yung kasing, pulitika ngayon ay talagang sobrang magastos ano. Eh, sa mayor nga lang, eh, sasakit na ulo mo, eh, magugulat ka kung gaano karaming pera ginagastos ng mga kandidato sa pagka-alkalde, 'di lalo na sa pagka-gobernador, lalo pa at ang Laguna ay isa sa pinaka-progresibong, mga, lalawigan na meron tayo. Eh, ba't pa kasi tumakbo-takbo kang, gobernur? Eh, ang balita ko nung una ikaw ay tatakbo lang na mayor ng San Pablo. Una siyempre 'di ba alam mo na, last term ko na 'to, may mga Mm, pangyayari sa buhay na, um, nangyayari na kailangan mong magdesisyon. mm, At sa puntong kailangan ko ng magdesisyon, tingin ko ito yung pinakatamang desisyon na kailangan kong gawin, para sa kapakanan ng mas nakakarami. mm. Wala bang nag-alok sa'yo na tumakbo kang senador? Kasi national kuwan ka din, national, public figure ka din, eh. May mga nagsabi baka gusto mong, mag-senador pero Mm, parang hindi pa naman tingin ko hindi ko pa naman kaya para dun. Tingin ko kailangan pa ng oo. mas mahabang paghahanda para dun. Oo, pero ang, experience mo legislation, eh, almost 9 years ka ng, kumakayod bilang mambabatas. Ang trabaho ng senador ay, gano'n din naman. Well, anyway, 'yun naman, eh, hindsight na lang. Ngayon, eh, sumasaba ka na sa pagtakbo bilang, gobernador. Do'n sa mga hindi nakakaalam, gaano ba kalaki ang voting population ng, Laguna at, ilang bayan at, lungsod ba meron ang Laguna? Ang, Laguna, ang voting population niya ay nasa 2 milyon. Usually Hmm, 1.7 yung bumoboto pero baka iba ngayon kasi mm, presidential election. So tinitingnan natin 1.8 or 1.9 million yung, mm, boboto ngayon. 30 ang, bayan ng Laguna. So ang safe para manalo ka, ang kampanya nga na marami ngayon, eh, 1 milyong boto para kay Sol Aragones. So malaki, hmm, malaki, matindi yung ang lawak talaga nitong Laguna. mm. Ano ang pinaka-challenging para sa'yo? Of course, sabi nga nila ang pinakamahirap, kalabanin ay ang incumbent. Unang-una yung resources.
mahirap kalabanin dahil mayroon kang resources para sa buong Laguna. Yun yung pinakamatindi dong kalabanin, yung resources. Pero akala ko yun lang. Pero sa pagdaan ng mga araw, hindi lang pala yun. Mahirap din yung ang kalaban mo ay naninira, no? Mhm. Kilala mo naman ako, Tunying, eh. As much as possible, alam mo, hindi ako naninira mula noong 2013. Plataporma lang ang dala ko. At hindi ako naninira. Kahit pa may magsulsol sa akin ng kahit ano na ganito, sabihin mo, ganito, sabi ko, hindi eh. Hindi kasi ako yan. Unang-una, ayokong iangat ang sarili ko na may tinatapakan naman akong ibang tao. At ang lagi naiisip ko, kapag may sinabi akong masama laban sa kalaban o sa isang tao, may pamilyang masasaktan. May ganun Oo. ako. Pero ang challenge sa akin ganito, Tunying, eh. Kapag may sinasabi sa akin hindi naman tama at below the belt na, pumapasok din sa puso ko yung pagiging isang journalist. Ayaw Mm. natin ng kasinungalingan dito eh. Kailangan minsan Mm. tumayo ka din para sabihin, hindi totoo yan. Mm. Hindi ako maninira, pero sasabihin kong hindi totoo yan. So, yun yung challenge sa akin ngayon na sa bawat lugar na pinupuntahan ko, sinasabi ng mga supporter ko, so, di ka man lang nagsasalita, binabanatan ka na eh, matindi ang Mm. kasinungalingan sinasabi sa'yo. So, kailangan mo din naman magsalita kahit papano. Sabi ko, ang kaya kong sabihin ay walang katotohanan ng mga binibintang sa akin, walang katotohanan ang mga sari-saring kwento. I think hanggang doon ko kayang gawin yon. At ayoko rin na yung mga supporter ko ay binabastos. Oo, pasensya ka na, para na akong marites ngayon dito 'no. Ano ba yung sinasabi? Para lang sa iyo naman galing, ano ba yung para malaman ng mga taga Laguna kung alin ba totoo at hindi totoo? Una, ang sabi, nasaan daw ako nung pandemya. Mm. Ngayon lang daw ako nakita at wala daw, hindi ako nagparamdam ng pandemya. May resibo ako. Nung Mm. pandemya, nag-ikot ako sa aming distrito at hindi naman tulad ng isang gobernador na may pondong congressman para dyan. So, Mm. naghanap ako ng pondo para makapagbigay kahit bigas. Hindi ko rin kayang Mm. bigyan lahat. Tumutulong ako sa pamamagitan ng LGU, nag-aambag ako sa kanila. Pangalawa, yung pangarap ko, Tunying, na magkaroon ng tertiary hospital, yun yung pangarap ko. Suntok daw sa buwan yun, hindi daw kayang gawin, hindi ko kayang gawin. Ang tingin ko, dapat ang gobernador may vision. Ang pangunahing Mm. pangangailangan ng Laguna ngayon, isang tertiary hospital na kumpleto sa kagamitan. May dialysis center, may MRI, may CT scan, kumpleto ang gamot, kumpleto ang test, mababait ang mga empleyado. Bakit imposible? Bakit hindi ko kayang gawin? Bakit hindi nagawa? So, imposible daw, suntok sa buwan. Pangalawa, hindi daw ako tumakbong mayor ng San Pablo dahil hindi daw ako gusto ng kapitan. Hindi rin totoo Mm. yan. Maaaring tanungin ang kapitan, ang mga kagawad, ang mga opisyal ng San Pablo. Ang mahabang panahon ng paglilingkod ko, ginawa ko ho ng buo sa 3rd District ng Laguna. Hindi sa buong kababaang loob na sasabihin ko naman na nung huling eleksyon, 95 to 96% ng San Pablo Mm. ay bumoto sa akin at nakakuha tayo ng halos 97%. So hindi totoo na hindi ako gusto ng San Pablo kaya hindi ako tumakbong mayor. May ibang dahilan at irespeto niyo Mm. na lang po yung dahilan na Mm. yun. At marami pang, at ito pa matindi, sabi ko, gusto ko Mm. magpatayo ng 4 na kapitolyo sa 4 na distrito ng lalawigan ng Laguna dahil gusto kong ilapit ang serbisyo at sa bawat distrito dapat nararamdaman ng tao ang alaga ng isang gobernador. Paano ko daw gagawin yun? Samantalang ngayong congressman, ang liit na opisina ko, umuupa pa ako. Hinamak Mm. pa ako. Kailangan ba malaking opisina para makapaglingkod? Para lang po sa kaalaman ninyo at para sa kaalaman ng bumabati ko sa akin. Alam mo ba kung ba't maliit ang opisina ko? Mm. Dahil kailangan kong konti lang tao doon. Dahil kami nasa labas. Dahil kami Mm. bumababa sa tao, bumababa sa barangay, dinadala namin ang mga tulong sa mga kabarangay. Walang Mm. imposible sa isang taong may vision para sa Laguna. Kaya huwag mong Mm. sabihin hindi ko kayang gawin ito. Dahil kapag nanalo akong gobernador, makikita mo, kaya kong gawin to. Oo, dun sa mga
nanonood sa atin, baka akala nyo kung ano lang yung pinag-uusapan namin ni Sol dito. Wala kaming pakialam diyan. Andito kami sa abroad, andito kami sa ibang probinsya. Alam nyo, yung nangyayari dito sa Laguna, nangyayari din sa lahat ng mga probinsya, lalo na kapag ang kalaban ng isang kumakandidato ay incumbent. Alam mo ba, tinanong ko na nga nagtanong na nga ako sa mga political and legal and election experts tungkol dun sa advantage ng isang incumbent. Hanggang nung Biyernes pala, nung bago mag-Biyernes, bago pumatak yung umpisa ng campaign period, hindi pala bawal na mamigay ng pera itong isang incumbent government official, lalo sa local, in the guise of public service o pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan. Paano mo lalabanan yon? Pera ng gobyerno ang ginagamit laban sa iyo. Sasabihin niya, hindi, trabaho ko to para magbigay ng ayuda sa mga kababayan natin. Paano mo haharapin yung gano'n na Sol? Matindi yan. Isang malaking challenge yan. So ano ang ginagawa ko? Ang ginagawa ko, humahanap kasi siyempre congressman ako, nakaangkla ang pondo sa national. Ginagamit ko yung kakulitan at yung pagiging tulad ng isang reporter na nanghihingi talaga ako sa national. Kahit nangangampanya ako, nagtatawag ako, pahingi naman po ng pondo para sa distrito ko. Ang isa palang bintang, ginagamit ko ang pondo daw at proyekto para sa distrito ko, hindi na pabibigay para doon ngayon. At dinadala ko na daw sa ibang distrito. Hindi po totoo yan. Dahil ang lahat ng pondo na nahihingi ko para sa 3rd District, labis pa. Ang dami ko pong nahihingi, ibinibigay ko po ang para sa kanila. Hindi makukonsensya at hindi ako makakatulog sa gabi na hindi ko ibibigay ang para sa 3rd District. Lahat po ng para sa 3rd District ibinibigay ko. Ano ibinibigay kong tulong sa ibang distrito? Yung labis-labis na nahihingi ko naman para doon, yun ang ibinibigay ko. So, ang hirap to nga, mahirap banggain, pero sinisipagan ko din lang talaga, sinisipagan ko na patuloy na manghingi ng proyekto. Hindi man ako makapantay, basta nararamdaman ng tao na nagsisikap ako para tulungan sila. Magkano ang kailangan para makapaglunsad ka ng isang disenteng kampanya sa pagkagobernador? Ang tingin ko, may nagtanong din sa akin yan, Sol, magkano ang kakailanganin mo? Ang tingin ko, sabi ng iba, kailangan daw meron kang 150 million or 200 million. I think yun talaga kung may pera ka, ang talagang realidad na kailangan mo. Kaya lang wala ko ako nun. Tingin ko 50, matatapos ko ito. 50, pahirapan pa. Pahirapan, 50 ho eh. Hindi, totoo yun ha. Kung iisipin mong mabuti ha, kung araw-araw ka nangangampanya, ito, official campaign to, 45 days. Tapos, yung bago pa, yung unofficial campaign, ang gagastusin mo, malamang limpak-limpak sa bawat araw. Yung nabanggit mo kanina, yung polyeto, malamang yung mga t-shirt, tarpaulin, yan, yung mga caravan na ganyan, na gaya ng nakikita natin, napakabigat na gastusan nun. Saan galing yung mga, sino-sino nagbibigay sa'yo ng pera? Sa iba't ibang distrito may mga tumutulong, hindi ko na lang mabanggit yung pangalan nila. Halimbawa, yung San Pedro, yung pinapakita nyo kanina, siguro pwede ko rin namang banggitin ang ilan. Sa San Pedro, si Chairman Jun Inyon, yung motorcade ko na ginawa para sa San Pedro, siya gumastos nun. Siya yung nag-sponsor nun. Yun naman sa Santa Rosa, tinutulungan ako na mag-asawa, Chairman Ian de Guzman at Kapitana Fitzy de Guzman, at marami pang iba na tumutulong, nagbibigay. At syempre, yung mga kaibigan natin, tumatawag. So, ano bang kailangan yan? May 1,000 t-shirt kami dito. Ay, naku, malaking bagay na. Totoo yun. Pag pinagsama-sama, marami din yun. But puro chairman yung binabanggit mo, puro kapitana. Wala ka bang mayor sa mga incumbent na mayor dyan? Konti eh.
kokonti eh. Naunawaan ko naman yun, ginagala ko yun. Medyo kokonti yung kasama nating mayor ngayon, pero naunawaan ko naman yun. Wala namang problema sa akin yun. So, Oo, mm. pero may iba rin. Ano paliwanag nila? Malamang nagkakausap din kayo ng ibang mga mayor diyan eh. Ano Oo, paliwanag? oo, sinasabi ng ibang mga mayor, so sana unawa mo, kapartido namin, at yung iba may mga sari-sari pang dahilan. Sabi ko, nauunawaan ko naman po yun. Ganun talaga buhay. Ganun talaga. So, tanggap ko naman yun. Naniniwala ka ba sa survey? Ha, medyo, medyo. Oo. Oo. Nagtatalo yung damdamin ko, gusto ko lang magpakatotoo, no? Mm. Naniniwala naman, para mag-guide sa akin kung saan ako Mm. mahina, kung saan malakas. Pero kung ito sa experience ko po ito, maaring ibang Mm. experience ng ibang tao. Sa experience ko po kasi noon, at sa maraming pagkakataon, yung survey, medyo nag-iiba yung sa dulong nagiging resulta Sa para sa dulo. akin, sa dulo. Mm. Pero malaki po ang naitulong nito, dahil gina-guide ako tama. Nung 2013, nung unang laban Oo, ko, oo. may dalawang Mm. bayan daw na hindi ako kilala, sabi Mm. sa survey. Totoo nga naman pala, kasi pala mahina ang signal dati doon or kaya naman maraming factors, ano, may mga gano'n. So, kailangan ko palang pukpok doon dahil hindi Mm. pala ako kilala doon. So, nagga-guide ito kahit papaano. Pero kung ito ang magdidikta, hindi mo masabi kasi kung sa susunod na isang linggo bagong eleksyon, marami ding factors na nagko-contribute Yes, kung baka maraming magbago na siya totoo sa totoo 'yun. Okay, having said that, hihiramin ko lang 'yung wow, you're so into. hihiramin it's so VP, it's so VP Lenny. Having said that, um, ikaw ba, nakahawak ka na ng pinaka-recent na survey result diyan sa Laguna? Kumusta ba naman ang laban mo dun sa incumbent? As Okay. far as, survey is concerned? May hinihintay akong resulta ng survey, may nagpa-survey para sa akin. So hinihintay Mm. ko 'yon. Mm. Pero dun sa mga, nakiangkas lang ako, yung mga bumulong Mura, sa'kin. mga mura lang 'yun, mura. Mga nakiangkas sa'kin na parang sabi nila, nagpa-survey yung ganito, tiningnan na rin namin yung sa'yo." Ang Mm. sabi nila, ano naman, maganda naman ang laban. Lumalaban ka Mm. naman, Sol. Pero Hmm. gusto kong isipin na naghahabol pa rin ako at, Mm. marami pa akong, kailangang gawin. Uulit-ulitin nating sabihin na napakahirap banggain ang incumbent ah, sa lahat ng klase ng eleksyon. But of course, hindi naman napatunayan ng mga nakaraan kahit na incumbent ka, kung sawan-sawa na sa'yo yung tao, kung ano pinagkagagawa mo habang ikaw nakaupo diyan at, panay ang, papogi mo lang diyan, malalaman din ng mga kababayan natin 'yon. Okay, eto isang tanong, ang dami kasing mga bumibisita diyan sa Laguna ng mga national candidates. Kanino ka ba talaga? Kay, VP Lenny o kay BBM? Meron kasi kaming nakitang tarpaulin dito, teka hanapin ko lang, Eto, hindi ko malaman, eto, oh, kasama mo yung BBM, Sara, yung unity mo, kasama ka diyan. Sol Aragones. Tapos dito naman sa isang, tarpaulin, kasama mo naman si VP Lenny. Ikaw na nga magsabi, kanino ka ba talaga, Sol? Okay. Ikaw talaga, Okay. Ah, Yun hong mga tarpaulin na yan, actually, ang dami lumalabas niyan, 'no. Ganito ang sitwasyon. May mga BBM, Sara, sa Laguna na sumusuporta sa akin.
'Di ba? Yun naman ho yung katotohanan diyan. May mga VP Lenny Kiko ng Laguna na sumusuporta sa akin. Eto na lang Mm. hihilingin ko kapatid, Mm. sa takdang panahon, sasabihin natin 'yan Mm. kung ano, pero ngayon talaga naka-focus muna ako dun sa laban ko. Naunawaan mo rin naman sobrang hirap ng Mm. laban ko, kaya ito Mm. muna po yung focus ko dito sa laban na ito. Hindi, ako ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Lumabas sa mga news article that you have already endorsed VP Leni Robredo. Si VP Lenny ay Ayan. dumating dun sa sa amin sa Kalawan. Mm. Of course tinanggap natin. Si VP Lenny ay batchmate ko sa Kongreso nung Kongreso. 6th Mm. Congress. Kapag dumating ang isang batchmate at kaibigan ay natural na tanggapin. Mm. Nung dumating si BBM sa Kalamba ay dahil sa Kalamba, doon siya nagpunta noon, ay nagpunta rin kami doon para salubungin. At dahil Estimahin mo yung bisita mo. sabihin mo siyempre bisita mo Mm. dahil Mm. sa Kalamba, kapartido ko ang mga Chipeco, Oo. si Mayor Joey Chipeco, Mayor Timmy Chipeco, Congressman Timmy Chipeco, dumating doon at nagpunta rin kami doon. Di lang kami nag-abot kasi may next event ako, pero nandun. Ang punto ko lang dito, Tunying, hindi naman ho balimbing ang tawag doon sa kapag may bisitang dumating ay kailangan mong tanggapin. Kailangan Mm. nating bumisita sa iyong lalawigan at maayos na nakipag-usap sa iyo ay dapat maayos mo ring estimahin. At Oo. yun, ganun yung tingin ko doon. Oo nga, pero again, ang categorical answer siguro na hinihintay do'n, pagka nangangampanya ka, sino ikinakampanya mong pangulo? Napakaimportante, lalo na sa isang local chief executive ng probinsya, na makakasangga mo yung nakaupo do'n sa Malacanang. So, ah, pasensya ka na, maybe I may be putting you on the spotlight, ika nga. Pero I think it is high time for you to declare. Wala namang masama, wala naman sigurong paninindigan mo naman 'yon. Sino ang gusto mong ikampanya o sino ang ikinakampanya mo pagka ika'y na presidente, pagka ika'y nangangampanya diyan sa Laguna? Ang masasagot ko sa iyo ay simula na ng 45 days, abangan. Abangan. Sabi so abangan niyo si Sol kung sino yung isisigaw niya dun sa entablado, Oo. kapagka siya nangangampanya. Ba Teka muna, tutal naka-focus tayo sa dalawang bagamat malayo ang lamang ni BBM kay pati sa Laguna nakita ko yung survey result diyan sa Laguna. Medyo malaki-laki din ang agwat ni BBM kay VP Lenny diyan. Gusto kong malaman sa'yo bilang isang local politician, gaano ba ang influence o epekto ng isang national candidate, lalo sa pagkapangulo, sa kandidatura ng katulad mo na tumatakbong gobernador? Actually, batay dun sa binabasa ko yung reaksyon ng mga tao, no? Mm. Magkaiba eh. Merong mga tao na sinasabi na, oh, BBM ka, ikaw boboto namin. O VP Lenny Mm. ka, iboboto ka namin. Pero merong iba. Ang Mm. sinasabi ng iba, kung ito ang presidente mo, magkaiba man tayo dyan, pero basta ikaw ang gusto kong governor. Parang Mm. gano'n. So I think masarap din 'yon sa pakiramdam na ang focus nila ay yung paglaban mo bilang gobernador para sa lalawigan na 'yon. Pero Mm. inirerespeto din naman natin kung iba ang pagtingin ng ibang tao do'n. Actually kaya yun ang tanong ko, meron akong mga nakakausap na local candidates. Didiretsuhin ko na, meron kasing iba na dahil sikat si BBM ngayon sa as far as sa survey is concerned, nationwide, across economic classes, lahat ng probinsya, lahat ng region, except sa Kabikulan,
Ang sinasabi nung ilang mga local candidates na kausap ko, dati-rati, ang mga kandidato sa national, nakikiusap sa local na, "Uy, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako, i-kampanya mo naman ako diyan sa Laguna," halimbawa. Eh ngayon, ang nangyayari daw, sabi nung kausap ko, yung daw mismo, yung daw local ay nagugustuhan ng mga mamamayan dahil kay BBM. Kapag dinala ng local candidate si BBM, nahahawa na yung local candidate. Meron bang ganong klase ng kaisipan dun sa Laguna? Yes, oo, totoo 'yan. Mm. Nangyayari talaga 'yan. Meron do'n mga 'pag nalaman na BBM ka, gusto ka na nila. Pero meron Mm. din na kapag gusto nila kapag nalaman nila na VP Lenny ka, gusto ka rin nila. So, malaki. Mm. Malaki yung nagagawa talaga nito sa ngayon, matindi talaga Mm. yung, Mm. influence nito at, totoo 'yan sa amin sa Laguna. So yun, gano'n ang takbo ngayon. First time mo bang na-experience 'to? Ikaw kasi tumakbo ka din 2013, midterm 'yon. 2016, sino ba sinuportahan mong pangulo nun? 2016. 2016, si Pangulong Duterte na yung Ah, naglalaban-laban. Duterte, Rojas, Grace Poe, kapartido ko no'n si, ah, ah, Binay, 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 Binay. Una ako no'n, una ang una. aking partido, oo. Ayun, so, nandun ka sa linya dahil kumikilala ka sa partido, sinuportahan mo si BP Binay nun. Yes, yes. Oo, pero iba, parang naiba yung political atmosphere ngayon, eh, 'no? Grabe first Mm. time ko nga na-experience 'to, eh. Kasi nung congressman ako pag, hindi naman ganito katindi, pero ngayon sabi ko, "Grabe ang tindi talaga rin pala ngayong eleksyong ito, matindi, matindi Gra talaga." nung bang nasa 3rd district ka pa lamang, ano ba ang ano bang color mo dun? Ano ba ang kulay mo? Red. 2013 pa lang red na kulay ko. 'Di ba nagpunta ako kay Maxi Chu. Alam mo naman 'yan, 'di ba, sa Binondo kay Maxi Chu. Mm. Nagtanong ako kung anong lucky color ko, red. So, red Oh, ang, kulay ko. hindi pink, hindi pink? Red ang kulay ko no'n, sabi ni Maxi Chu, 'yun ang lucky color ko nung 2013. 'Yan 'no, 'di ba, 'yan. Grabe, Oo, payat na payat, talagang para kang batang-bata, eh, nagkasakit, 'no? parang kaga-graduate mo lang ng high school dito, ah. Oo nga, ta's tumanda na rin ako 'no? Biglang gano'n, eh. So nung mula't-mula red ka, Yes, red. so hindi ka nagbabago ng kulay? Hindi. Noong 2013 to 2022, 3 terms ko red yung color ko, Mm. campaign color. Oo, ngayon ngayong gobernador, Abangan, ikaw talaga. Sa takdang eh, panahon darating diyan, takdang panahon, eh, campaign period na nga ngayon, kailan Oo pa nga, yung takdang simula na nga panahon? 'di ba? So makikita mo 'yan sa Oo. 45 days. Sabagay within this 45 days. Okay, Yes. ang iyong, running mate, si, Jericho Ejercito, eh, kapartido ni BBM. Papaano yun? Ano siya, kapartido siya ni nationalista nga pala yung partido ko, nationalista Oo, 'no. oo. Siya naman Mm. ay, Na yung kapatid ni nationalist yung nasyonalista, eh, nakaalyado kay BBM ngayon. Yes, oo, nationalista Tapos nakaalyado rin kay BBM. tapos yung vice governor, yung katandem mo kapartido din kay BBM. Yes, BBM din. Ikaw lang pala naiiwan, eh. Ikaw talaga iniiba-iba mo lang yung line of questioning, dun din ang bagsak, Kita kita diyan, Mr. Chair, I would like to answer your ano. Dun din dun din ang bagsak, Oo dun din nga, ang eh, parang bagsak. ano 'to, parang, hearing lang 'to, Oo. oo. Papaano yun, Sol, Gov, papaano naman yung gano'n, magkasama kayo tapos, kapartido siya ni BBM, hindi ba kayo magkakaroon ng conflict? Assuming, ako mag-a-assume lang ako, assuming na magkaiba yung sinusuportahan niyong pangulo? Um,
Dahil wala pa naman. Hindi pa namin masyadong pinag-uusapan kasi nga alam din naman ni Governor ER na nakatutok Mm. din sa laban na 'to, na ang focus ko talaga lang muna yung laban ko. Sa Kasi sa alam niyang oo, gobyerno. alam niya 'to na napakahirap nung laban ko. Kaya Mm. ito muna yung focus ko. Siya naman, nangangampanya siya for BBM, sila. Mm. Ako talaga ang fino-focus ko muna yung laban ko. Sana nauunawaan din po ng publiko na ito muna po talaga yung concern ko dahil talagang hindi po madali para sa akin. Hindi naman ho ito yung ideal situation ng isang kandidato na mag-iisip ng activities, ng lahat, ng programa para sa kampanya. Hindi Mm. ho eh. Nag-iisip po kami, kokonti lang yung tao, kokonti ang resources, nagfa-fundraising lahat. Kaya dun muna yung focus ng isip ko talaga. Dahil gusto kong ipanalo talaga ang laban na ito. Oo, yung provincial board ay inadapt pala si Inday Sara na adopted daughter ng Laguna. Sang-ayon ka ba doon? Ako kasi nirerespeto ko, yun ang gusto ng probinsya. So, desisyon nila yon. May kanya-kanyang tingin yung bawat tao sa gusto. Sila yung nakaupo, yan ang desisyon nila. So, nirerespeto ko lang yun. Mm. Doon sa mga nanonood sa atin, ma-share ko lang. Alam niyo ba nung mga bata pa kami nila Sol diyan sa ABS-CBN, nagkasama kami sa bagay nagkasama din tayo sa morning show no? Ng maikli sa Umagang Kay Ganda. Tapos nagkasama rin kami ni Sol, parang si Sol para lang may gatas pa sa labi noon Yun sa kalye, ayan tingnan niyo yung picture ni grabe. Anong taon 'yan? Sal mga 2009 gano'n? Mga 2009, oo 2009. O 2009 tingnan niyo naman si Atong Aralio hindi pa nagkakabalbas diyan, no? Wala pang balbas si Atong Aralio. Bata ka, oh. Yung Sol Aragones, ang liit pa ng braso. Ikaw din, bata ka pa dyan, Pang MMK na siguro tong picture natin na 'to, tagal na nito Oo Ano? nga. Anong pinaka ano ba 'yun, most memorable mo diyan sa programa nating kalye na 'yan? Nung sumama ako sa truck ng basura para malaman yung kwento ng buhay ng mga Mm. basurero na lahat kaning baboy, lahat paghahakot, pagkakarga, talagang, Mm. grabe talagang hindi ko malimutan yan, yung kalye 'no? Talagang ano, talagang yung buhay ng tao alam na alam mo. Yes. Actually, 'yun ang susunod kong itatanong, yung pagiging mamamayag, lalo yung style ng broadcasting mo, yung style ng pagiging journalist mo, gaano siya nakatulong sa'yo sa pag-shift mo into another field of public service? Dalawang bagay, yung unang-una yung masa stories ako palagi 'di ba, Tunying? Mm. Kapag parang Mm. masa stories, so, ginamit ko yun, yung pagiging isang journalist na nagre-research bago Mm. magplano. Yung Yes. journalist na, lahat ginagawa ang paraan, hindi puwedeng hindi, 'di ba? Lagi kang hahanap ng paraan at gagawa ng paraan kapag may gusto ka para makuha mo yon sa isang maayos na pamamaraan. Yun yung tapos ang pinakamaganda dun, alam mo yung kwento ng buhay ng tao kasi nakita mo na yan, naikwento mo na yan Mm. minsan. So, Mm. madali ako nakaka-relate dun sa kwento ng buhay ng tao. Ang tinatawag nga ng mga taga Laguna sa akin yung ina na masang-masa. Siguro yun din Mm. yun naman talaga rin ako kasi alam mo rin naman na talagang yun lang yung pagkatao ko, masa, 'di ba? Tayong dalawa, masa lang talaga tayo. Nai-apply mo sa madaling salita kung ano yung buhay na nakalublob yung paa mo sa putik, ika nga. Naabot mo yung mga ordinaryong tao diyan sa Laguna. Eto dun sa mga pulitikong nanonood sa atin, iba ho yung malaki ho ang pagkakaiba nung nakikisalamuha ka talaga. Yung totoo, hindi yung magpapa-picture lang Meron kasing mga kandidato, mga politiko,
nakaupo, lalo na yung mga nakaupo na, may kasamang cameraman yan. Oh, picture, may aabot tayo dito, tapos na. Ay, hugas, alcohol, ang dumi. Ang dumi-dumi niya. Nakaka-turn off yung mga ganun. Pero ito po si Sol Aragones, nakita kong makapagkamay sa basurera ito. Wala ho itong pakialam sa ganun. So, na-i-apply mo pala to dun sa ibang klaseng public service, ano? Oo, na-apply ko 'to. Minsan nagugulat sila kapag yung halimbawa yung aakyatin, sasabihin sa'kin, "Dito na ho kayo dumaan para mas maluwag." "Di na ho, tatalunin ko lang 'yon. Ano na 'yan, ayos na buto-buto." So medyo nagugulat lang sila kasi parang, gano'n talaga ako, eh. Hindi mo naman ako kailangan masyadong intindihin, hindi mo rin ako kailangang paghandaan ng kahit ano. Kahit ano, ayos lang sa'kin. Ang importante lang sa akin marinig ko yung kwento ng buhay ng tao, tinatandaan ko Mm-mm. yung bawat kwentong yon. At sabi ko 'pag nanalo ako babalikan ko yung kwentong 'yan. Dahil importante Mm-mm. nakikinig, eh. Yun yung sigurong naging magic na ginawa ko kung ba't natapos ko yung 9 years at 3 termino. Bilang isang reporter kailangan tayong makinig, eh. Kasi kung di natin Totoo. napakinggan ang bawat detalye, hindi natin naramdaman yung kausap natin, hindi tayo makakasulat ng isang kwentong may puso at hindi mararamdaman nung audience yung puso ng kwento. So, yun din ang ginagawa ko at nakasanayan ko na importanteng nakikinig ka dahil mas alam ng tao ang kailangan nila kaysa sa'yo. So, bago ka gumawa ng programa, importante na tanong mo na sila, anong kailangan nyo? Saan ako papasok dito? Mm. Totoo 'yun. Ako nakikita ko 'yun sa ako lang araw-araw halos nagla-live ako, eh. Tapos naalala mo rin siguro during that time lumulubog din tayo sa lahat ng klase ng tao na nakakausap natin. So 'pag nagkuwento tayo, hindi ano tawag dun, hindi pagkukunwari lang kasi alam talaga natin kung ano yung nararanasan nung ating mga, kababayan. Ngayon, hindi ka ba hindi hindi ka ba nahirapan dun sa transition? Um, Hindi naman ako nahirapan do'n sa transition kasi inisip ko kaagad, eh. Bago ko lumubog, inihanda ko muna yung sarili ko sa paglubog. Inaral ko muna yung, paano ba dito? Paano bang gagawin dito? Pero nung nandun na ako, kailangan lumabas yung totoong puso, eh. So, simple lang yung panuntunan ko sa buhay nung bumaba ako naging politiko. Unang-una, dapat malinaw ano ba ang gusto kong gawin. Mm. Bakit ko ba ginawa ito? At dahil gusto kong gawin, ano yung gusto kong itulong sa tao? Maraming distraction, eh. Maraming Mm. distraction. So, importante, naka-focus ka sa vision mo at sa gusto mong gawin. Hindi ko sinasabing perpektong tao ako. Ang sinasabi ko lang, lahat ng pwede kong gawin bilang isang public servant, sinikap ko kong gawin, eh. Lagi kasing nandun, kapatid, Tunying, lagi kong iniisip, may dahilan yung Diyos kung bakit ako inilagay dito. At Mm. importante na yung purpose kung ba't ako nilagay dito, dapat gawin ko yon. Para pagharap ko sa Panginoon pagdating ng araw, masasabi kong hindi ho perfect ang score ko, pero ginawa ko ho yung best para sa tao. Ito, 9 years na nasa politika, almost 1 decade na 'yan ano. Marami yata yung mga kuwento na narinig, hindi naman, hindi hindi lang sa local politician 'to, pati sa mga mambabatas natin, pati sa mga national elective position, ano. Nag-umpisa ng malinis, nag-umpisa ng idealist, nag-umpisa ng magandang hangarin, pero kinain ng sistema. Ikaw, graduhan mo yung sarili mo tungkol sa aspeto na yon. Ikaw ba, hindi ka ba kinain ng sistema? Kasi nandyan yung kapangyarihan, nandyan ang access mo, impluensya mo. Malamang may mga tukso din na dumadating sa'yo mula sa iba't ibang larangan na involved dyan sa government service. Graduhan mo nga sarili mo bilang isang public servant, 1 to 10, mula nung pumasok ka dyan bilang politiko? Ang tingin ko, 8. Mhm. 8 yung score ko. Um, Hindi ko naman sinasabing, gaya ho ng sinabi ko kanina, hindi ko sinasabing perpekto ang buhay ko bilang isang
public servant, pero mata sa mata na makakatingin ako sa bawat tao, na yung pinangako ko sa mga tao, ginawa ko. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon tama ang desisyon ko, minsan mali. Pero ang mahalaga, itinatama ko yun, bumabangon ako doon, at lagi kong iniisip kung ano yung purpose ko kung bakit ako nandito. Gaya Tunying, yung dialysis center na ipinangako ko sa mga tao, sabi ko sa kanila, hindi ako gagraduate na hindi ko natupad na makapagpatayo ng dialysis center. At sa awa ng Diyos, kinarir ko yon na itayo naman Mm. yung dialysis center. Pero lahat ng kaya kong gawin, sinikap kong gawin bilang isang public servant. Actually kaya ako rin tinatanong, ang dami kasi nangungulit sa'kin, pinapatakbo ko, eh. Oo nga, balita ko. Ang daming, pinatatakbo akong congressman, Bakit pinatatakbo nga ba akong hindi? gobernador, pinatatakbo akong senador, ha? Lahat naman na yun, ni-reject ko. Alam mo naman ako, hindi ako basta-basta naliligawan. Eh, ikaw nga, payuhan mo nga ako, yung mga sa dami ng pumipilit niya, kanina lang tanghali merong nakikipag-usap sa'kin at kinukumbinsi rin ako, binihahanda na ako sa susunod na halalan. Ano ipapayo mo sa'kin na bilang, magkasama tayong matagal sa larangan ng media o pamamahayag? Ako masasabi ko, tumakbo ka. Kasi ito hindi Galit dahil, ka sa'kin, eh. Galit ka yata sa'kin, totoo to 'no, dahil Mm. totoo ho ito. Um, si Tunying ho kasi ano, bakit ako naiiyak nung sasabihin ko 'to tungkol sa'yo? Si Tunying ho kasi ano 'to, malalim na kaibigan. Sa pinaka ba't ako naiyak? Mababang yugto ng buhay mo, di ka niya iiwan. Kahit hindi ko kayo nagkakausap, kahit hindi kayo nagkikita, pero sa panahon ho na hindi mo na pwedeng sabihin sa kanya, may kailangan ako, tulungan mo ko, andyan na ho siya. At yung puso niya, totoo ho yan. Totoo ho yan. Dumarating ho yung point na sobra ho talagang mabait yan sa mga katrabaho, sa mga nangangailangan. Hindi ho dahil may nakakakita o magpipicture, dahil yun yung totoong siya. Yun yung busilak na puso niya. Kaya tumakbo ka na dahil marami kang magagawa. Ang nakikita po nyo kasi yung Tunying na magaling na komentarista, matapang, pero sa kabila ho ng tapang niya, matagal ko ho yan kasama Sa kabila ho ng tapang, yung isang malambot na puso para sa public service na genuine ho yun sa kanya. At gaya rin ng sinasabi ko, no, kahit kanino ko sinasabi, kung meron ho akong isang taong lilingunin ko sa kalahati nitong buhay ko, um, ba't ako naiyak nung ikaw na? Ano grabe ho itong si Tunying. Grabe yung kabusilakan ng puso niya na, yun nga, kung paano ko siya i-describe na kapag kaibigan ka niya, hindi ka niya bibitawan. Mm. Hindi ka niya Sala sa huhusgahan, pero mm. sasabihin niya sa'yo ng prangkahan. Sasabihin niya yung totoo, hindi ka niya bubulahin, sasabihin niya yung totoo. Pero kapag inulit ko yung buhay ko, Tunying, at meron ulit akong isang kaibigan na gustong makasalubong sa journey ng buhay na yun, hahanapin ulit kita. Yun naman, grabe naman, na-touch naman ako diyan, oh. Oo. Hindi, pero sa totoo, akala ko naman sa pagka nabuhay ka uli, magiging magjowa na tayo, eh. Alam mo naman, kuya, ang tingin ko sa'yo. Pi pinasasaya lang kita ano. Alam mo, dun sa mga nanonood sa'tin, naalala ko lang 'to, pero wag niyong pagkakalat 'to, secret lang namin 'to, ni Sol. Nung nag-iisip si Sol nung, kung di ako nagkakamali 2012 pa lang, 'no, 2012 alanganin 2012 kung siya ba, lulusong sa magulong mundo ng pulitika. Ewan ko ba bakit, sabi ko ito na ang panahon kasi
wala ng ibang panahon. Ito na yung hinug na siya nun kasi kilalang kilala siya ng mga tao na marunong nga sa pakikisalamuha sa kapwa, naiintindihan ko ng problema ng mga ordinaryong mamamayan. Tapos, alam niyo ba, uulitin ko, secret lang natin 'to ha, huwag niyong pagkakalat 'to ha. Dumating nga isang pagkakataon na campaign period na yata yun na kapatid, eh. Oo, Nagpunta ako ng San Pablo, nagpunta ako ng, Southern Luzon School yun, eh, yung LSPU. politi oo, tama, tama. Ewan ko ba para akong nangampanya para sa'yo na hindi ko maintindihan, eh. Oo, parang gano'n, eh. Aba, tuwang-tuwa ako do'n sa ginawa ko na 'yon at alam mo, I'm really proud of, what you have done, what you have achieved, what you have done for the people na talaga naman pinagsilbihan mo at, kung ano yung narating mo sa napapanood kita sa halls of, Congress. Sabi nga, eh, you are a source of pride sa mga kaibigan namin na, kasama lang namin kumakain ng banana Q diyan tapos biglang, ngayon tinitingala mo na lang sa ang galing, So, keep it up, kapatid. Yung hangarin mo na makapaglingkod sa mas malawak na constituency sa buong Laguna, ibibigay naman sa'yo ng Panginoon Diyos yan, eh. Depende sa laman ng puso mo, eh, 'di ba? Nasa laman ng puso mo kung ano talaga yung, layunin mo. Meron ka bang masamang layunin para sa mga taga Laguna? Hige nga. Wala. Wala akong, masamang layunin. Gusto ko Mm. lang na pagbigyan yung nararamdaman ko na yung ginawa ko sa third district ay magawa din sa buong lalawigan ng Laguna. Of course, marami pa po akong kailangang aralin at marami pa akong kailangang matutunan at handa akong matutunan ang, lahat ng iyon kapag nabigyan ako ng pagkakataon na maging governor. Isa lang yung magic word ko dun, eh, mararamdaman ng Laguna ang alaga ng isang ina. Kaya Bekenemen, gusto niyong subukan ang alaga ng isang ina. Yun. Good luck sa iyo, good luck sa iyo, Sol. Sa totoo lang, gusto namin ika'y magtagumpay pero higit sa lahat gusto naming makalasap ang, mga mamamayan ng Laguna ng, serbisyong hindi nila ipagsisisi. Maraming maraming salamat sa iyo, kahit na hindi mo sinagot yung tanong ko kung sino ang, kakampanya mo, Bihira, gusto mo pa yata i-cover ko yung, mga campaign sorties mo para lang malaman ko kung sino yung kinakampanya. I-text mo na lang sa'kin, Sige. Sige. Salamat, oy, kausapin mo yung mga taga Laguna na nanonood sa'tin hindi lang sa Laguna kundi yung mga kamag-anak nila all over the world na galing diyan sa Laguna. Bibigyan kita ng pagkakataon sa isang hindi bayad na pagsasayang papawid, walang bayad 'to. Thank you, salamat. Hmm. Sa lahat po ng mga kababayan ko sa Laguna at sa lahat po ng nanonood dito po sa Tune In kay Tunying, si Sol Aragones po ay matapos ang 3 termino bilang congressman ay tatakbo na ngayong governor ng lalawigan ng Laguna, bitbit ang plataporma para sa isang tertiary hospital, dagdag na pensyon sa mga senior citizen, tulong sa solo parents, benepisyo sa iba't ibang sektor, 4 na kapitolyo sa 4 na distrito ng lalawigan ng Laguna. Ito po yung mga scholarship siyempre para sa ating mga kabataan dahil pangarap ko po na marami maging Sol Aragones balang araw, mahirap, nagsikap at nagtagumpay. Ang sinasabi ko nga sa mga kababayan natin, minsan lang po dadaan sa bahaging ito ng ating buhay na may isang Sol na gusto ko pong ang alaga sa 3rd District ay maramdaman din sa buong lalawigan ng Laguna. Mahirap po ang laban ko, hindi ho ito walk in the park, pero patuloy hong lumalakas ang loob ko at nagkakaroon ng inspirasyon sa bawat araw na maraming lumalabas para ilaban si Sol Aragones. At maraming salamat po sa darating na 44 days at na mga araw na mangangampanya ako. Salamat po sa inyong pagtanggap at tuloy po ang laban at sa awa ng Diyos kung ito ay pagkakaloob ay talagang paglilingkuran natin ng buong puso, ng buong kaluluwa ang buong lalawigan ng Laguna. Kaya sa inyo pong lahat,
Bekenemen. Gusto niyong subukan ngayon ang isang ina para sa isang bagong Laguna. Sol Aragones po ang pangalan. Magandang Yun gabi po. pala. May ganun pa Eh, talaga. yun talaga. The soul of the province of Laguna, Sol Aragones. Yes. Thank you. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ingat lagi. Okay, maraming salamat. Yan po mga kaibigan, mga ka-tune in. Sol Aragones, pasensya na kayo dahil medyo personal touch. Sabi niyo siguro para namang hindi nire-respeto ni Katon yung si Sol sa usapan. Bukas ito kaibigan ko po ito Pero tama po siya, hindi naman kami nagkakausap na madalas. Pagka lang may trouble, biglang Tunying kapatid. At ayun ang tatawag sa akin niya. O kaya ako naman ang magme-message sa kanya, pwede ka bang can you take a call? Sabi ko, ano to? May tatanong na kaagad ako. So ganun yung aming relasyon ni Sol. So gusto ko nga ring malaman kung kumusta na ba siya as a politician. Kasi yung 9 years na kongresista ka, tingin ko made ka na, no? Made ka na. Mahirap nung pinapasok niyo na to. But of course, sabi nga kung ukol, bubukol, kailangan lang yung mga tumatakbo, hindi lang sa Laguna, pati sa iba pa, no hitting below the belt. Okay? Ako maraming salamat po sa inyo. Sana po ay maging masaya ang gabi ninyo kasama po ang inyong pamilya. Ako, ang paninindigan ko kasi, you don't need to be a politician para makatulong ka. But of course, may ibang paniniwala po ang mga tao dyan, ang ibang mga tao, ang sinasabi ng iba dyan, mas marami kang matutulungan kung papasok ka dyan. Pero as of today, ladies and gentlemen, Katunying is not running. Amira, yan na naman kapakialam ko sa iyo. Sabi siguro na nanonood sa atin. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at alagaan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Stay safe. Bye-bye. Thank you po kay Charles, kay RJ, at sa aking manager na si Ma'am Michelle. Bye from Singapore with love. Bye-bye. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. O eto na, pinakihintay nyo at ang dami nagtatanong. Pagbibigyan namin kayo. Ang Tune In Katunying may merchandise na. Yun! May unisex shirt, cap, pen, tumbler, notebook, at mask. Paano umorder? O paano? Order na! Happy weekend! Woo!